Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Empleyado ng isang fast food sa Makati, pinuri matapos alalayang kumain ng isang customer na walang mga kamay. Mataas na pasahod nangungunang suliraning nais masolusyonan ng mga Pilipino ayon sa Okta Research. Pilipinas, kinilalang may pinakamalalang traffic sa buong Asia, Davao City, na natiling most congested city sa bansa. Mga pananim sa kabundukan ng Northern Luzon na balot ng andap bunsod ng amihan. Listahan ng pinakamadalas itapong basura sa Metro Manila noong 2025 ay nilabas ng MMDA. At American climber Alex Honnold narating ang tuktok ng Taipei 101 nang walang safety gear. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan, mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, Helping Hands. Umani ng papuri sa social media ang empleyado ng isang sikat na local fast food chain matapos makuhanan sa video na inaalalayan sa pagkain ang isang batang may kapansanan. Ang empleyado matyagang pinaghimay ang batang walang mga kamay na masayang naghihintay sa kanyang fried chicken. Ang video na kumurot sa puso ng publiko, silipin sa aking report. Paborito ng mga Pinoy ang pagkain ng nakakamay. Mas natural, mas lasap ang lasa ng ulam. Pero paano kung wala ka ng mga kamay na para sa iba ay natural na biyaya? Okay, gandang isipin. Kaya gano'n na lamang ang pagkaantig ng netizens sa video na isang empleyado ng isang sikat na fast food na matyagang pinaghihimay ng pritong manok ang isang bata sa Comembo sa Taguig. Ang batang walang kamay, masayang nakikipagkwentuhan sa crew na kinilala sa pangalang Howard, na makikita ring masaya sa kanyang ginagawa. Kwento ng uploader ng video na si Ju, inalalayan ng empleyado ang bata kahit na hindi naman ito obligasyon na tumulong. Mabilis namang umani ng papuri mula sa mga netizen ang kabutiang loob ni Howard na anilay patunay ng maayos na customer service at malasakit sa kapwa. Sa katunayan, mukha na raw magkapatid ang dalawa sa kung paano nila pinakitunguhan ang isa't isa. Patunay raw ito na hindi lang saya ang hatid ng sikat na fast food brand na ito, kundi kwento rin ng malasakit at kabutihan. Kwento naman ng isang nagpakilalang customer, mismong si Howard daw talaga ang nagpupumilit na tulungan ng bata maski bago pa man ma-upload ang viral video. Nakatakda naman daw itong gawaran ng pagkilala mula sa pamunuan ng fast food chain dahil sa kanyang ginawa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa ating susunod na kwento na tiyak marami ang makaka-relate, yan ay dahil kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong problema sa Pinas ang nais mong solusyonan? Hindi na rin kasi nakapagtataka na sa taas ng mga bilihin ay taas sahod na ang nais ng karamihan ng mga Pilipino. Gaya na lamang ng isinagawang survey ng Okta Research kung saan nanguna sa listahan na dapat solusyonan ng gobyerno ay ang pasahod. Ang iba pang nilalaman ng pag-aaral
Alamin sa report ni Dustin Bayog. Unang-una sa listahan ng problemang naisolusyonan ng mga Pilipino ay ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa nakalipas na 3 buwan o huling quarter ng 2025. Ito ang lumalabas sa sinagawang survey ng Octa Research sa 1,200 na katao sa buong bansa mula Desyembre 3 hanggang 11. Para sa mga Pilipino, top concern nila na maaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagtaas ng sahod na sinundan ng patuloy na tumataas na bilihin at serbisyo. Bahagi rin ito ang pagpigil sa graft at korupsyon at pagbibigay ng libre at kalidad na edukasyon. Mataas na porsyento na nagpayag sa taas sahod ay ang mga Pilipino mula sa Balance Luzon at Visayas na sinundan naman ng Mindanao at National Capital Region o Metro Manila. Samantala ayon sa DOLE, nananatili sa 695 pesos ang daily minimum wage sa bansa katulad ng nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa iba namang pag-aaral, Philippines. Nangunang Pilipinas sa lista ng TomTom bilang bansa na may pinakamalalang traffic sa buong Asia. Nasungkit rin ng Davao City ang most congested city sa bansa at ika-4 sa 75 lungsod sa buong Asia. Narito ang buong report ni Rovic Manuel. Pilipinas ang nangunang congested country sa buong Asia. Ayon yan sa pinakabagong tala ng TomTom Traffic Index. Sa listahan may congestion rate na 57.8% kung saan mas mataas ito kaysa sa India na may 51.7% at sa Singapore naman na may 38.1% average congestion level. Ayon sa index, ang congestion level ay ang karaniwang dagdag ng oras sa pabiyahe kumpara sa kondisyon ng kalsada na walang traffic. Samantala nananatiling pinakamasikip naman na lungsod sa Pilipinas ang Davao City noong 2025. Nasa ika-12 sa halos 500 syudad sa buong mundo. Nakapagtala kasi ang Davao City ng average congestion level na 66.2% habang pang-4 na pwesto rin ito sa 75 Asian cities na kasama sa index. Ayon sa TomTom, nasa 4.4 kilometers ang layo ng nababiyahe sa Davao sa loob ng 15 minutes habang nasa 168 hours naman ang nasasayang sa rush hour dito kada taon. Sa worldwide ranking, nasa 12th spot ang Davao City at pang-40 naman sa listahan ang Maynila na may nasasayang din na 143 na oras kada taon o katumbas yan ng halos 6 na araw dahil sa traffic. Ibinase ng TomTom ang kanilang datos sa GPS data at real driving speeds. Binanggit din dito na ang mataas ng congestion level ay hindi nangangahulog ang pinakamabagal na average speed dahil sinusukat ito batay sa free flow conditions at infrastruktura ng bawat lungsod. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, snow sa Pilipinas. Nabalot kamakailan ng frost o andap ang mga pananim sa mga kabundukan sa Northern Luzon dahil sa patuloy na pagbagsak ng temperatura, bunsod ng nararanasang hanging amihan. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Sa tuwing sasapit ang buwan ng Enero, dito kadalasan nangyayari ang biglaang pagbaba ng temperatura. Ito ay bunsod ng nararanasang amihan season o ang hangin ng gagaling mula sa norte na siya nagbibigay ng malamig na klima sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya naman isa na rin sa mga nagiging epekto nito ay ang mabalot ng andap o frost ang ilan sa mga pananim sa kabundukan, partikular na sa mga nasa mataas na lugar gaya ng sa Atok at Kaibungan, Benguet. Kung saan itong nagdaang linggo, umalos sa halos 5 degrees Celsius ang temperatura sa lugar, habang 11 to 13 degrees Celsius naman sa Baguio City. Ayon sa Pag-asa, isa sa mga karaniwang masamang epekto ng andap sa mga pananim ay madali itong nanunuyo kapag agad din itong natapat sa araw. Ngunit dahil itinuturing na ring season na lamang itong uri ng phenomenon, handa naman dito ang mga magsasaka gamit ang mga water pumps, water drums, power sprayers at iba pa na handog naman ng Department of Agriculture o DA. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending na kwento, 2026 na. Pero isa pa rin sa mga nangungunang sakit sa ulo ng mga Pilipino ay ang mga basura. Kaya naman sa hangaring mapanatili ang kalinisan sa Kalakhang, Maynila,
inilabas na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang listahan ng mga basurang pinakamadalas mapulot sa mga kalsada at pampublikong lugar noong 2025. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Inilabas na ng Metropolitan Development Authority o MMDA ang talaan ng 5 uri ng basurang pinakamadalas makuha at makita sa Metro Manila noong taong 2025. Batay ito sa datos ng Health Sanitation Services Coordination and Assistance Division mula sa mga naitalang kaso ng littering sa iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila. Nangunguna sa listahan ng mga itinatapong basura ang cigarette butt na sinusundan ng candy wrapper at iba't ibang uri ng plastic waste. Ang mga ito ay karaniwang nakikita sa mga kalsada, bangketa, terminal at iba pang pampublikong lugar. Muli namang ipinaalala ng MMDA sa publiko na mahigpit na ipinatutupad ang mga ordinansa laban sa littering, kasabay ng pagpapataw ng karampatang parusa sa mga lalabag. Hinihikayat ang lahat na maging disiplinado at responsable sa tamang pagtatapon ng basura upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kalusugan ng lahat sa Metro Manila. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, walang rope, walang harness, o kahit anong safety equipment. Ganyang matagumpay na narating ng American climber na si Alex Honnold ang tuktok ng iconic Taipei 101. Kung gaano katagal ang inabot bago siya makarating at ang pangmalakasang selfie ni Honnold sa taas ng earthquake-proof skyscraper sa Taiwan, sa report ni Angelica Cosme. Sa loob ng 1 oras at 31 minuto, narating ng Amerikanong si Alex Honnold ang tuktok ng iconic Taipei 101. He's done it! Ang mapangahas na pag-akyat na ito ni Honnold ng walang lubid, harness o anumang safety equipment, broadcasted live ng streaming giant na Netflix. At syempre, nang makarating sa tuktok, ano pa nga ba tila walang kangatog-ngatog na nag-selfie ang 40 anyos na American climber. Wow. Look at that. Oh, I can hear you guys. Hold on a minute. Taong 2017 ang unang makilala si Honnold matapos akyatin ng El Capitan sa California nang wala rin kahit anong safety gear na mapapanood sa dokumentaryong Free Solo. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakarating sa tuktok ng Taipei 101. Minsan na rin itong naakyat ng binansagang French Spider-Man na si Elaine Roberts sa tulong ng safety rope noong 2004 at siya na may inabot ng 4 na oras. Ang Taipei 101 na may taas na 1,667 feet ang 11th tallest building sa buong mundo habang nangunguna sa listahan ng Burj Khalifa na matatagpuan sa Dubai, UAE. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.